Just minutes ago, President Bongbong Marcos signed an executive order declaring a state of national energy emergency. Let's get the details from mobile journalist Julie Baisa. Julie, what does it mean exactly to be in a state of national energy emergency? Yes, President Bongbong Marcos has declared a state of national emergency through energy emergency through Executive Order 110. This is in light of the ongoing conflict in the Middle East. The declaration of a state of national energy emergency shall remain in effect for 1 year. So binanggit doon sa EO na highly dependent yung bansa sa external sources ng fuel supply. Kaya malaki raw yung epekto ng conflict sa domestic energy requirements natin. Ngayong nasa state of national energy emergency tayo, inuutusan yung DOE na magpatupad ng appropriate energy conservation measures to act against hoarding, profiteering, and supply manipulation. Under Section 5F, the DOE is also authorized to undertake procurement of required fuel and petroleum products to ensure a timely and sufficient supply. Pwede rin silang magbigay ng advance payment of an amount exceeding 15% of the contract amount in accordance with the applicable laws, rules, and regulations. Lastly, pinatutuloy ng Pangulo kung ano pa rin naman yung kasalukuyan ng ginagawa ng mga concerned government agencies like the fuel subsidies from the DOTR and DSWD, the expansion of the Libreng Sakay program, temporary reduction and suspension of toll charges, and the other fees. Doon naman sa BMW, yung tuloy pa rin na pagtulong sa mga kababayan nating OFWs na naiipit sa gulo, and sa DA yung pagtitiyak na merong sapat na supply yung bansa ng pagkain at mga pangangailangan ng mga magsasaka. Julie, nakapaloob ba dito sa EO kung saan manggagaling ang pondo na ibibigay para sa livelihood, sa mga transport sector, pati na yung mga nasa food? Yung funding ng implementation nitong EO, magagaling pa rin siya sa existing appropriations ng concerned government agencies. Nauna nang sinabi, for example, ng DSWD under ng AIC, na yung 60 billion nila, hahatiin nila. 30 billion na ililinya na for the cash assistance for our drivers. And then ang DOTR, sinabi na rin na may 2.5 billion sila na inilaan for the fuel subsidies as well as the other government agencies. Ngayon, kung kukulangin, pwede namang mag-identify ang Department of Budget and Management, of course, subject to existing budgeting, accounting, and auditing laws, rules and regulations, kung saan pa tayo pwedeng humugot ng additional funding para dito sa mga proyekto or programang ipinalatag ng Pangulo. Pero parang absent o silent itong EO ukol sa taxes, yung suspension ng fuel taxes. Hindi nabanggit dito yung either reduction or suspension ng fuel tax on petroleum or fuel products. Previously, actually, ito nga yung pinamamadali ng Pangulo kasi nung sinabi niya, yung unang-unang beses pa na nagsabi siya ng statement tungkol nga dito, nagpatawag siya ng press con sa kung ano yung ginagawa ng pamahalaan, siya yung nag-bring up na kakausapin niya yung both houses, Congress at saka Senate, na baka pwedeng mabigyan siya ng authority na i-reduce yung taxes. Pero kumambyo ang Pangulo in, I think, just last week or 2 weeks ago, in an ambush interview din, nung natanong natin tungkol dito, ang sabi niya, depende pa raw sa sitwasyon, depende pa raw sa presyo or sa oil trends. Yung magiging desisyon niya, kahapon lang si Yuse Claire Castro, ang sabi naman, sigurado siya na pipirmahan ng Pangulo. Itong kahapon ay panukala pa lang, pero yung implementation daw, yun nga daw yung subject pa rin sa batas, sa laws, kasi yung idinadahilan niya noon is yung $80 per barrel dapat na presyo, so na pumalo dapat for 30 days. So medyo atras-abante kumbaga, na kahit kami nalilito na rin ano ba talaga, kasi pinasertipikahang urgent and then biglang ito yung magiging statement ng Pangulo na magiging na it depends pa, and then biglang ito ang palace press officer sinasabi na definitely ipatutupad.
And ito nga sa final sa EO, walang pagbanggit nitong excise tax. Julie, so tama ba? Siyempre, lahat tayo inaabangan natin na lumabas itong EO, and now that it's here, am I hearing you right na kumbaga yung maaasahan lang natin right now is yung mga subsidies under uplift na binanggit mo, which is under the provisions of this executive order? Yes, magtutuloy-tuloy. For example, yung iba naman sa mga proyekto, pina-expand. For example, the expansion nga of the Libreng Sakay program, pinatutuloy lang itong subsidies under nga ng DOTR and ng DSWD. Meron pang ibang iniutos. Itong uplift or yung Unified Package for Livelihood, Industry, Food, and Transport, bubuo rin niya ng committee. So yung committee, bubuuin niya ng chairman, ang Pangulo ng Pilipinas. Executive members naman, ang CES, Secretaries of DOE, DOTR, DSWD, DA, DOF, DBM, and DepDev. So yung committee, sila yung magmomonitor at mag-ensure na may sapat tayong supply at yung distribution and availability of fuel, food, and other essential goods. Inaatasan din sila na to ensure continuity of public transportation and safeguard economic stability. So, ang mga nadagdag lang, aside from nabanggit ko nga kanina, kasi existing naman na ito, naka-roll out na yung mga subsidies natin, ang mga nagdagdag lang is expansion of other programs, and then yung pag-review and pag-i-implement ng appropriate measures to reduce transport costs. So pinagsusumite pa sila ng mga additional measures na pwedeng gawin. And yung pag-take ng actions against hoarding, profiteering, and supply manipulation. Okay, so a quick follow-up lang, no? Doon sa mga MSMEs, kasi it's also written there that assistance will go out to them. So Yes, far, oo. wala pang nabanggit. May idea ka, Julie, kung anong niluluto nila, no? Para naman may something to look forward to yung business sector din. Actually, yan nga yung nakaraan, laging itinatanong yan, ano pa yung iba? Kasi sa ngayon, nakafocus tayo with our drivers, and then just today, yung operators naman, yung binigyan ng tulong ng government kaninang umaga. So yung MSMEs ay pinabubuo sila ng iba pang mga programs na pwedeng makatulong. Ang DTI yung inuutusan, yung Department of Trade and Industry, na first, to monitor and when warranted, implement remedies daw to address yung mga excessive or unreasonable price increases on basic necessities. Ngayon naman yung suporta for our micro, small, and medium enterprises, and promote adoption of and use of electric vehicles and other stuff. Wala pang inilalatag ano yung magiging programa for them. Kasi previously, ang DTI, sinasabi nila merong loans. Pero kasi that was before the declaration of National Energy Emergency, and yung loans naman talaga ibinibigay to help that specific sector, yung mga MSMEs natin. So, wala pa tayong idea ano yung bago. And actually, medyo marami pa tayong kailangang itanong na dito sa nilalaman, kasi yung ibang terms very vague lang and medyo redundant, kumbaga. Julie, yung committee na nabanggit mo kanina under uplift, iba pa ba yan doon sa crisis committee na iniutos ni PBBM na mabuo, or yan na rin yon, yung composed of cabinet secretaries? Lilinawin natin kaya Yusek Claire, hopefully tomorrow kung merong press briefing, kung ito na ba, kasi yesterday tinatanong namin ano ba yung final na tawag doon sa committee. Ang sabi niya, hindi pa niya pwedeng i-disclose. So, pero looking at this uplift committee, mukhang ito na yun kasi nandito na yung lahat ng government agencies and secretaries na involved. Nandito na yung DOE, nandito na yung mga ahensya para sa pagpapatupad ng mga subsidies. And nandito na rin ang presidente to authorize. So, mukhang ito na yung crisis committee, pero lilinawin pa natin tomorrow. Okay, Julie, sa isang interview, nabanggit din ni PBBM na nakikita niyang yung posibilidad na mag-ground din ng ilang mga airlines dahil nga sa tumataas na rin na presyo ng jet fuel. Gaano ba kaseryoso yung threat sa ating mga local carriers ng krisis na ito?
Actually, sa isang interview, sit-down interview, sinabi nga ng Pangulo yon, yung may posibilidad daw na, ano ba yung exact term? Iba yung term na ginamit ng Parang Pangulo. distinct na not the possibility, oo. Yes, distinct possibility yung ginamit niya. So, actually, ang sabi niya naman niya, we're hoping na hindi magtuloy-tuloy na tumaas yung jet fuel prices. Pero dahil may posibilidad nga daw, isa daw yan sa dapat tingnan at paghandaan ng pamahalaan. Kasi ibang mga bansa na rin daw, sinabi na rin sa mga airlines na hindi na maipagpapatuloy na mag-suporta ng fuel aircraft, to fuel their aircraft, ano. Pero wala naman siyang binanggit kung ano pang bansa yun. Pero yun nga, in the long run, magiging mas seryosong problema daw ito. Pero ito kasing statement na to, hindi pa to nabanggit ng Pangulo with the local media, no? Doon lang talaga sa sit-down interview to. So wala pa tayong any other information or ibang details tungkol dito. Julie, I'm curious lang, no, slightly different topic. Kanina kasi medyo nagalit, no, si Senador Loren Legarda na hindi sumipot si Energy Secretary Garin doon sa Senado. Ang sabi naman ng ibang DOE members who were there, pumunta daw siya sa Malacanang. Nagkaroon ba ng meeting? Kasi part siya nitong committee under this EO. So nandun ba kanina itong mga secretary sa Malacanang for what I'm imagining is a crisis meeting or pre-crisis meeting? Actually, wala kaming naging briefing. Meron supposedly ng 1 p.m. pero wala ding reason kung bakit hindi siya natuloy. And nung tinatanong namin yung isang staff kung nasaan si Claire, ang sagot sa amin ay may meeting. Pero walang dinisclose sa amin kung may meeting ba kasama yung yung mga cabinet secretaries or si Secretary Garin, ano. Wala tayong idea, wala pang sinasabi yung palace sa atin kung nangyari yung meeting kanina. Pero si Secretary Garin, nakita ko na meron din siyang mga interviews nung morning. Correct. So, maybe before magkaroon man ng supposedly meeting. Julie, para lang sa timeline, anong oras eksakto linabas tong EO? Ngayong Apo, araw. dito po sa amin sa Palasyo, no, 11 p.m. Pero as early as siguro let's say mga 6 p.m., nag-heads up na sila na iniintay na lang nila yung signed copy and na-transmit and ilalabas na yung EO. So, in a matter of an hour, naibigay na sa atin yung EO and naisend na rin yung photo ng Pangulo na pumipirma. Okay, kasi as early as I think 4 o'clock, hindi alam ni DA Yes, actually Secretary Kiko Chu Laurel itong EO na to na mag-formulate ng uplift committee. So, parang I think hindi 4 nila alam. PM. Oo. I think 4 p.m. po na ipasa or kinonfirm ng Senado na nai-transmit sa Malacanang. Pero 4:40, around 4:40, tinanong ko pa si Yusek Claire kung natanggap na ba yung bill, pero ang sabi niya hindi pa raw sa mga oras na yun. Ito yung bill naman na galing sa Senado. Yung bill na. Oo. Yes, opo. Okay. Thank you so much for all your information. Our mobile journalist, Julie Baisa.